Ang mga larawan ay nagpapanatili ng mahahalagang sandali at karanasan ng nakaraan na maaaring maglaho sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, sinisikap na hulihin ang mga sandali upang muli itong balikan. Hindi lamang ang mga pangyayaring nakatala sa mga ito ang kanilang ginugunita, kundi pati na rin ang mga kaugnay na alaala nito na higit pang nagpapayaman sa pagbabalik tanaw. Kung pagsasama-samahin, magbibigay ito sa mga manonood ng isang napakalinaw na paglalarawan ng buhay na mahusay na ginugol ng PMA Matatag Class 1971. Ang mga pagbabalik tanaw ay nahahati sa 5 bahagi. Ito ang gusali ng Melchor Hall na itinayo noong 1950 na nagsilbing tanggapan para sa mga akademikong opisina at classroom at tactics department ng PMA sa una at ikalawang palapag. Ang mga baraks ng kadete ay nasa ikatlong palapag. Ang Cadet Corps noong 1967 ay binubuo lamang ng mahigit 300 kadete na nakatalaga sa North at South Wings ng Melchor Hall. Ang Regis Hall sa kanan, ang ikalawang barracks ng mga kadete pagkatapos ng Melchor Hall, ay handa ng tirahan noong Mayo 1968. Ito ay nasa ilalim ng konstruksyon noong kanilang plebe year. Sa kasalukuyan, ang 2 barracks ng mga kadete ay nadagdagan pa ng humigit kumulang 6 pa habang lumaki ang corps mula 4 hanggang 8 kumpanya. Isa pang kilalang lugar para sa mga plebo noong 1967 at unang bahagi ng 1968 ay ang Yap Hall, Cadet Mess, kung saan kumakain ang mga kadete. Maraming hindi na isa publikong pagdurusa ng mga plebo ang naganap sa lugar na ito. Kalaunan, ito ay ginawang isang medical dispensary matapos silang lumipat sa bagong mess hall noong Mayo 1968. Noong tag-init ng 1968, natapos ang konstruksyon ng bagong mess/dining hall. Pinanatili ang pangalan nitong Yap Hall at inilipat ang serbisyo ng kainan sa bagong gusaling ito. Ito ang Jurado Hall, ang kompleks ng pisikal na edukasyon ng mga kadete. Sa loob nito ay ang gymnasium. Ang nakataas na entablado sa hilagang dulo nito ay nagsilbing lugar para sa mga seremonya ng pagtatapos, mga palabas, at iba pang mga kaganapan. Ang basketball court sa gitna ay nagsilbi ring sayawan tuwing mga hop/party. Ito ang 2 palapag na triple lab. Ang unang palapag ay ang laboratorio para sa mga klase sa thermodynamics. Ang ikalawang palapag ay nagsilbing klinika ng dentista. Abril 1, 1967. Ilang minuto bago ang plebe reception, nagkaroon ng pahingang hintuan ang mga papasok na kadete sa Camp 6 bago ang huling biyahe patungong Fort del Pilar. Nawala na ang mga ngiti dahil sa mga kawalan ng katiyakan at pangamba sa kung ano ang mangyayari sa kanila sa papasok na plebe reception. May 5,457 mga inaasahang kandidato ang nag-apply sa Philippine Military Academy, PMA, at 3,537 lamang ang nakatapos sa pagsusulit na ibinigay noong Disyembre 22 hanggang 23, 1966 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tanging 307 ang pumasa sa nakasulat na pagsusulit. Matapos ang mahigpit na medikal at pisikal na eksaminasyon, nabawasan ito sa 148 na kabataang lalaki. Sila ang bumuo sa PMA Class of 1971. Ipinapakita sa larawang ito, ang mga bagong kadete ay pinorma sa 5 platoon ng bagong kumpanya ng kadete sa harap ng grandstand habang naghihintay na tanggapin sila ng mga nakatatandang kadet. Nagsimula ang formal na buhay kadete ng PMA Class 71 noong Abril 1, 1967. Ito ang nagmarka ng pagsisimula ng 6 na linggong Beast Barracks na layuning alisin mula sa grupo ang mahihina at walang motibasyon na hindi karapat-dapat magpatuloy sa karerang militar. Tunay nga, may ilan na nag-AWOL. Ang mga bagong kadete na itinuturing na mababang hayop
ay sinanay sa mga pangunahing drills militar. Isang mahalagang bonus, hinubog sila upang maging responsable, pataasin ang kanilang kakayahan sa pisikal at psikolohikal na sakit, at paunlarin ang kanilang pagmamahal sa bayan. Sa pamamagitan ng patuloy na pressure, sinabihan sila na panatilihin ang disiplinyado at tumpak na asal. Sundin ang mahigpit na mga patakaran tungkol sa postura, respeto, obserbahan ang mga bawal na lugar, at iwasan ang pagiging pamilyar sa mga nakatataas na mag-aaral. Ang mga paglabag ay pinarusahan hanggang sa ang paggawa ng tama ay maging ugali. Sila ay tinuruan na sumunod sa kodigo ng karangalan ng akademya at isabuhay ang mga pangunahing prinsipyo na courage, integrity, at loyalty. Ang malulungkot na buhay ng mga plebo, tulad ng 3 plebo sa larawang ito, ay karaniwang pangyayari. Ang kanilang pagod at malungkot na anyo ay nagsasabi ng kanilang buhay bilang plebo. Mahirap pero mabunga. Ang isang taong hirap na buhay na ito ay nagpatibay sa kanila upang kayanin ang anumang presyon at makaligtas sa mahihirap na panahon. Ang pagkakaibigan ay nabuo dahil sa pinagdaanang paghihirap na nagbuklod sa kanila kahit pagkatapos sa PMA. Pagsapit ng katapusan ng Marso, 1968, sila ay kinilala. Ang kanilang 1 taon ng paghihirap at sakripisyo ay natapos na. Pagkatapos, namuhay sila bilang 1 taon na walang gaanong presyon at panghaharas. Larawan sa Fort Magsaysay. Sa kanilang 2 taon bilang yearlings, sinanay sila tungkol sa pagiging sundalo, disiplina at pamumuno. Laur, Nueva Ecija, natutunan nila ang paggamit ng mga pangunahing at advanced na armas tulad ng granada, mortar, recoilless rifle at tangke, pati na rin ang pagsasagawa ng mga raid at ambush. May maling akala na ang buhay sa PMA ay puro parada at inspeksyon lamang. Isa itong myth. Karamihan sa kanilang oras bilang kadete ay ginugol sa akademikong paghahanda upang makamit ang bachelor's degree matapos ang 4 na taong pag-aaral. Sa gabi, iniaatas ng regulasyon ng kadete na manatili sila sa kanilang silid na nakaupo sa mga mesa upang mag-aral, repasuhin ang mga materyales sa kurso, at gawin ang mga takdang aralin. Ang pagbisita sa ibang mga silid bukod sa kanilang sariling silid ay paglabag sa regulasyon at pinaparusahan. Ipinapakita ng 2 larawan sa kanan sila sa sundial na may dalang mga bag ng paaralan bago magbuo at magmartsa patungo sa mga silid-aralan. Sa labas ng pagsasanay militar at akademiko, nakakahanap sila ng mga paraan upang aliwin ang kanilang sarili upang maibsan ang nakakasawang at paulit-ulit na pang-araw-araw na buhay sa akademya. Sa ika-100 night show, upang gunitain ang huling 100 araw ng mga senior cadets bago ang pagtatapos, ang ilan sa kanila ay naging instant na mga entertainer. Ang ilan ay gumanap bilang mga babae sa palabas, dahil ang course noon ay binubuo lamang ng mga lalaki. Ang mga babae ay unang tinanggap sa PMA noong 1973. Nag-organisa ng mga grupong kumakanta. Isa sa kanila ang maalamat na grupo ng pagkanta, The Four Winds and a Shadow. Ang 5 taong grupo ng pagkanta ay naging instant na mga sikat hindi lamang sa panahon ng ika-1 night show, kundi pati na rin sa mga pagganap sa mga party at kasalan. Ang mga cadet hops/parties ay inorganisa paminsan-minsan upang mapagbuti nila ang kanilang kakayahan sa pakikisalamuha sa mga drugs/cadet partners/cadet girls na nagmumula sa mga paaralan sa Baguio at Maynila. Dito, nagkaroon sila ng pagkakataon na magsanay sa sining ng etiketa na itinuro sa kanila para sa kanilang ganap na pagbabagong anyo upang maging isang opisyal at isang maginoo. Minsan sa gabi at kapag wala ang opisyal na namumuno o OC, ipinagpapatuloy nila ang tradisyonal na gawain ng boodle fight. Ang kanin na kinuha mula sa mess hall at sardinas na ikinakalat sa lumang dyaryo ay naging mga delicacy. Mas naging masaya ito nang sumali ang iba at kapag pinapatay ang mga ilaw na nagiging labanan para sa lahat.
Ang araw ng pasasalamat o Thanksgiving Day ay isang masayang araw. Ang mga kadete, sa pagkakataong ito lamang, ay pinahintulutang maglibot, makipagbiruan, at makihalubilo sa ibang kadete mula sa ibang mesa. Bago ang event na ito, inutusan ang mga plebo na maglagay ng mga dekorasyon sa ibabaw ng mesa. Pinahihintulutan ang paninigarilyo ng sigarilyo at tabako. Ngunit hindi lahat ng panahon ay masaya, lalo na para sa mga kadete na lumampas sa buwanang pinapayagang demerits o lumabag sa mga regulasyon. Para sa grupong ito, nangangahulugan ito ng paggugol ng oras sa Drill B na uniforme kasama ang combat boots at pagbibitbit ng M, isa na rifle habang gumagawa ng mga parusang pag-ikot gaya ng ginagawa ng mga kadete sa mga larawang ito. Meron din istorya ng kabayanihan. Habang nasa bakasyon ng Pasko sa bahay, iniligtas at pinigilan ni Second Class Cadet Archie Almario 71 ang pagkasunog ng mga bata mula sa isang nasusunog na gusali. Para sa kabayanihang ito, iginawad sa kanya ni General Manuel Tian, AFP Chief of Staff, ang Bronze Cross Medal. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap ng Bronze Cross Medal ang isang PMA cadet habang siya ay kadete pa lamang. 2 buwan ang lumipas. Noong Pebrero 1971, natanggap ulit siya ng Cavalier Award para sa kabayanihan na ito. Lumahok din ang mga kadet sa paligsahan ng palakasan sa labas ng akademya. Sa panahon ng 1970 National Open Wrestling Tournament na ginanap sa lungsod ng Bacolod, nakipagkumpetensya ang PMA Wrestling Corps Squad laban sa mga koponan mula sa mga pampublikong paaralan at universidad mula sa Maynila at iba pang lugar. Ang Wrestling Corps Squad, marami sa kanila mula sa class of 1971, ay nanalo ng National Open Championship Award na tinalo ang iba pang mga kalahok. Ipinapakita sa larawan dito habang tinatanggap ng team officer in charge ang tropeyo sa ngalan ng koponan. Habang nagsusumikap silang maging mahusay sa paligsahan sa palakasan, natutunan nila na ang pagkapanalo ay pangalawa lamang sa ating pagmamahal sa laro mismo. Natutunan nilang tanggapin ang pagkatalo ng may biyaya. Ang kanilang huling taon ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na magsanay ng pamumuno militar sa pinakamataas na antas ng ranggo sa Cadet Corps. Sila, ang mga first classmen, ay pinagpapalit upang maranasan ang iba't ibang posisyon sa senior leadership. Ipinapakita sa larawan ang huling pangkat ng regimental commander at ng kanyang mga staff na nagparada sa harap ng grandstand sa Camp Aguinaldo sa pagdiriwang ng AFP Day noong Disyembre 1970. Ang mga nagtatapos na kadete sa parada ng pagtatapos na ginanap sa Borromeo Field habang nire-review nila ang Cadet Corps Minus na dumaraan sa harap nila. Kasama sa mga aktibidades ng pagtatapos ang tradisyonal na paglublob sa mga bagong nagtapos na isinasagawa pagkatapos ng parade ng pagtatapos. Naging perpektong araw sana ito para sa mga nagtapos kasama ang kanilang mga magulang at kaibigan. Ngunit iba ang naging damdamin ng tanggapin ng ina ni Wilfredo Tapia ang kanyang diploma para sa kanya. Namatay si Willie dahil sa leukemia eksaktong 1 buwan bago ang pagtatapos. 100 ang nagtapos noong Abril 2, 1971 matapos sanayin upang magkaroon ng karakter, kasanayang militar at edukasyon na mahalaga para sa kanilang matagumpay na pagsulong sa karera militar. Ang Pangulo ang panauhing pandangal. Ang klase sa kanilang unang araw bilang itinalagang Second Lieutenant/Ensign ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa gabi ng Abril 2, 1971 habang pinipin ng kanilang mga magulang ang ranggo sa kanilang mga shoulder board. Ilang araw pagkatapos ng pagtatapos sa PMA, sina Miles at Ching Milena ang pangalawang magkasintahan mula sa kanilang klase na nagpakasal. Si Nick Varona ang una na ikinasal kay Joy sa gabi ng araw ng pagtatapos. Sa larawang ito, ang mga batang mukhang Second Lieutenants/Ensigns sa kanilang malinis na formal na unipormang militar ay mga bisita sa kasal. Matapos ang maikling bakasyon, ang iba't ibang grupo ng mga bagong nagtapos na opisyal mula sa PMA 71 ay kinakailangang sumailalim sa pangunahing pagsasanay.
Ang grupo ng Philippine Constabulary ay nagkaroon ng kanilang PC Officers Basic Course sa Camp Panopio, Lungsod, Quezon. Ang Navy naman ay nagkaroon ng kanilang Naval Officers Qualification Course sa Cavite Naval Base. Ang hukbong katihan ng Pilipinas ay sumailalim sa pagsasanay ng mga espesyal na puwersa ayon sa utos ni General Rafael Ileto, ang naglilingkod na general ng hukbong katihan ng Pilipinas. Makikita sa larawang ito ang mga piling opisyal ng hukbong katihan na sumailalim din sa pagsasanay ng airborne noong 1972. Para sa grupo ng hukbong himpapawid, marami ang itinalaga sa Fernando Air Base upang sumailalim sa pagsasanay bilang piloto. Ipinapakita dito ang 3 sa mga estudyanteng opisyal ng hukbong himpapawid kasama ang kanilang instruktor sa paglipad. Sila ay sinanay na lumipad sa pangunahing eroplano pangsanay, ang T-28 Trojan na ipinapakita dito. Noong 1971, hinarap ng bansa ang mga banta sa seguridad mula sa mga lokal na komunista. Ang mga batang nagtapos noong 7-1 sa PMA ay ipinadala sa Pampanga at Isabela upang harapin ang banta mula sa mga lokal na komunista. Ang mga Muslim na separatista sa Mindanao ang nagdulot ng pinakamatinding banta sa pambansang seguridad. Ang mga miyembro ng klase ay naroroon sa buong Timog, sa Sulu at Basilan, Hilaga at Timog Cotabato, Lanao del Norte at Sur, Zamboanga del Norte at Sur, at Davao del Sur. Ipinapakita sa larawang ito si Ging Kagurangan mula sa Army. Siya ang naging unang commander ng batalyon ng klase at ang pinakabatang AFP wide noong panahong iyon. Siyempre, ito ay isang paramilitar na puwersa lamang. Ngunit, ito ay may mabuting armas at maayos ang organisasyon. Sina Romy Dominguez sa Pigkawayan at Mel Acosta sa Nuling ay susunod na susundan. Sa larangan, nagkakabigkis ang matatags kung may panahon. Sa larawang ito, nagkaroon ng sandaling pagkakaibigan ang 2 piloto ng Air Force helicopter kasama ang isang opisyal ng Army sa sentro ng kilusang secessionist sa Mindanao. Sa larawang ito, Search at Destroy Rats kasama ang A-Team ni First Lieutenant Jerry Albano sa Tipo-Tipo at Bohelebong, Basilan Island, Autumn 1974. Sa maagang yugto ng digmaan sa Mindanao, ang klase 171 ay nag-ambag ng kanilang bahagi sa mga nasawi at nasugatan. Mayroon silang 2 namatay at 5 nasugatan sa talaan ng gobyerno na may 149 na namatay at 506 na nasugatan sa maagang yugto ng digmaan sa Mindanao. Tumaas si Wency upang maging commander ng isa sa mga Marines Battalion Landing Team noong dekada 1980. Si Kapitan Wency Cruz ng Philippine Marines ay Battalion EXO, ika-6 na Marine Battalion, na nakatalaga sa Batarasa, Palawan. Ang maalamat na Class of 1971 sa panahon pagkatapos ng matagumpay na People Power Revolution noong Pebrero 1986. Ang klase ay naging tanyag o notorious, depende sa kung saang panig ng kampo sila kabilang. Paano nagsimula ang revolusyon? Bago iyon, laganap ang katiwalian. Napabayaan ang mga tropa. Nagkaroon ng pandaraya sa halalan. Sa panahon ng kaguluhang ito, ipinanganak ang Reform the Armed Forces Movement, RAM, na pinangunahan ng core group ng PMA 71. Nang nanganganib ang pagkakaaresto, sila ay nag-alsa. Hindi lahat ay sumali sa kilusan. Para sa ilang mista, labis na ang pag-aalsa. Nang humingi ng suporta, 1 o 2 lamang ang tumangging gamitin ang kanilang batalyon/unit. Pinanatili nila ang paniniwalang ito mula noong revolusyon ng 1986 at sa mga sumunod pa. Gayunpaman, nagpatuloy ang RAM. Ang natira ay kasaysayan ng magtagumpay ang RAM sa kilalang-kilala na February 1986 EDSA People Power Revolution. Ipinapakita dito ang mga matatags na nagdiriwang kasama ang mga lider ng RAM matapos ang revolusyon ng EDSA 1986. Gayunpaman,
Ang mga sumunod na tangkang kudeta matapos huminto ang mga pangarap ng grupong reforma ay nakaepekto sa larawan ng bayani ng maraming miyembro ng klase. Ang mga opisyal na napalayas at sumali sa mga kudeta ay nagdusa, ngunit nagtiis sila at sa huli ay muling umangat pabalik sa pangunahing daloy ng kanilang karir. Sa kabila ng pansamantalang kabiguan dahil sa mga tangkang kudeta, hindi bababa sa 21 provincial/metro district commands ang naitalaga sa 71 kabilang sa Philippine Constabulary/INP, 11 Army Infantry Battalions, katulad ng isang batalyon sa larawan na naitalaga sa Sierra Madre Mountain, ay nasa ilalim ng Army Group. Ang PAF Group ay namuno sa hindi bababa sa 8 squadrons, nakatumbas ng mga batalyon sa ground force. Halos lahat ng natitirang Navy captains, mula sa orihinal na 11, ay namuno sa mga pangunahing naval sea crafts, patrol vessels, destroyers at LSTs. Ipinapakita dito ang mga bagong na-promote na general mula sa klase na nanunumpa sa kanilang tungkulin sa harap ni dating Pangulong Gloria M. Arroyo. Sa 52 na nanatili sa serbisyo hanggang sa ganap na pagreretiro, 7 ang nakamit ang ganap na ranggo ng kolonel, 45 ang umangat upang maging general, kasama sa listahan ang 17 brigadier general, 18 major general, at 7 lieutenant general. 2 ang naitataas upang maging punong pulis ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na may 4 na star ranggo. 1 ang itinalaga bilang punong kawani, Sandatahang Lakas ng Pilipinas na may 4 na star ranggo. 1 ang nagsilbing Vice Chief of Staff, 1 3-star na posisyon. 1 ang humawak ng posisyon ng pansamantalang commander ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Kinuha ng iba ang pangunahing command. Pinamunuan nila ang mga division at brigade ng Army Infantry. Northern Luzon Command, ang commander nito ay makikita sa larawang ito. Mga taktikal, base, at logistical na pamumuno sa Air Force, Philippine Fleet at Western Command ng Navy, at mga regional, taktikal, at espesyal na pamumuno ng Philippine National Police. Habang may ilan na hindi pinalad, marami sa mga matatag 71 ang nagpakahusay sa kanilang napiling karera, maging sa militar o sa pribadong buhay. Ang Cavalier Award ang pinakamataas na pagkilala na ibinibigay sa isang PMA alumnus o alumna na may natatanging mga nagawa sa kani-kanilang larangan. Ang klase na may 21 Cavalier Awards ay pangalawa sa klase 51 na may 26 na awards para sa pinakamataas na bilang ng Cavalier Awards para sa isang klase. Ang klase 55 ay pangatlo na may 19 na awards. Ang klase sa ngayon ay nangunguna rin sa pinakamataas na bilang ng Lifetime Achievement Awards na 5. Para sa mga matatag, may buhay pagkatapos ng pagreretiro mula sa serbisyo militar/pulis. Patuloy na nagkaroon ng malaking epekto ang klase sa kasaysayan ng Pilipinas. Nanatiling kilala ang klase sa pamahalaan, negosyo, at serbisyo sa komunidad. Sa larawang ito, si Rey Velasco ay nanumpa bilang miyembro ng lupon ng mga tagapangasiwa ng Manila Waterworks and Sewerage System, MWSS, at kalaunan bilang chairman ng MWSS noong Pebrero 16, 2017. Sa umpisa ng kanyang buhay pampolitika pagkatapos ng pagreretiro, nanalo si Rey Velasco sa lokal na halalan noong Mayo 2007 bilang alkalde ng Santa Barbara, Pangasinan. Siya ang unang matatag na humawak ng lokal na posisyong halal. Ilang bilang na matatags ang pumasok sa politika. 2 sa kanila ang nahalal bilang senador sa parehong termino noong 2001. Isang record sa mga klase ng PMA. Ang dating hepe ng pulis, si Panfilo Lacson, ay nakipagkamay kay Gregorio Honasan sa larawang ito noong Hunyo 5, 2001 habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay sa halalan para sa Senado noong Mayo 14, 2001. Susunod na larawan, ang 2 matatag na nakaupo sa tabi-tabi sa isang pagdinig ng komite ng Senado. Sa larangan ng mga natamong edukasyonal,
Ang PMA Class 71 ay may 3 abogado, 2 nagtapos ng PhD at hindi bababa sa 33 na may master's degree sa iba't ibang larangan. Kabilang sa kanila na may PhD degree si Ricardo F. De Leon na ipinapakita dito, ang kauna-unahang PMA alumnus na namuno sa isang malaking university system bilang presidente ng Mindanao State University. Si Marciano Paynor Jr., isang opisyal ng konstabularyo na naging kilalang diplomatiko, ay namayagpag sa larangan ng diplomasya. Makikita siya dito sa larawan noong 2014 habang tumatanggap ng parangal mula sa lehislatura ng California para sa natatanging tagumpay bilang Konsul General ng Pilipinas sa San Francisco. Gayon din, matagumpay niyang pinamunuan noong 2017 ang pagho-host ng Pilipinas sa taunang pag-uusap ng mga pinuno ng 21 ekonomiya sa Asia Pacific. Tiburcio N. Fusilero ay tumanggap ng Cavalier Award, Special Field, Environmental Protection noong 2025 alumni homecoming sa PMA, lungsod ng Baguio. Sa loob ng 25 taon, pinamunuan niya ang Kantipla Ecosystems Enhancement and Protection Foundation, incorporated para sa rehabilitasyon, proteksyon at konbersyon ng 504 na ektarya ng kagubatang pangkahoy sa Sitio Kantipla, Barangay Tabunan, Lungsod ng Cebu. Umaasa sa kanyang malinis na rekord bilang senador sa loob ng 3 termino, naghain si Matatag Ping Lacson ng kanyang sertipiko ng kandidatura para sa pagkapangulo noong Oktubre 2021. Noong Oktubre 7, 2024, naghain si Greg Honasan ng kanyang sertipiko ng kandidatura para sa senador para sa pambansang halalan ng 2025 para sa muling pagbalik bilang senador. Pumasok siya sa politika at naging senador mula 1995 hanggang 2004 at muli mula 2007 hanggang 2019. Tumakbo siya bilang Vice-Presidente ng Pilipinas, bilang running mate ni Jejo Marbinay noong 2016. Senador para sa halalan ng 2025 noong Setyembre 26, 2024. Naglingkod si Ping bilang senador sa 3 termino, mula 2001 hanggang 2013 at mula 2016 hanggang 2022. Ang dating hepe ng Philippine National Police, PNP, na si Edgar Aglipay ay opisyal na nagsumite ng kanyang sertipiko ng kandidatura para sa gobernador ng Cagayan noong Lunes, Oktubre 7. Mula sa pagiging hepe ng PNP at tagapangulo ng Philippine Retirement Authority, si Aglipay ay ngayon ang matagumpay na CEO ng IMEMI Group of Companies na may 5 business groups.